Binabulaan na naman ng isang analyst na direktang epekto ng girian ng Israel at Iran ang nakaambang taas singil sa presyo ng petrolyo bukas. Sinigundahan ito ng Energy Department na nagsabing spekulasyon pa lamang ang oil price hike dahil wala pa namang nagaganap na supply disruption. Ang balitang yan tinutukan ni Dustin Bayog. Isang spekulasyon lamang ang nakaambang taas presyo ng langis sa bansa, bunsod na nagpapatuloy na gulo sa bansang Iran at Israel. Ito ang sinabi ng isang defense analyst at profesor na si Dr. Renato De Castro sa panayam nito sa DZRH. Aniya, speculative lamang labis na taas singil, lalo na inaasahan ang paggalaw sa presyo nito sa tuwing may nangyayaring kaguluhan. Hindi yung pagtaas ng oil actually speculative eh. Kasi hindi pa naman tinatamaan talaga yung mga, hindi naman tumitira yung mga Houthis sa Red Sea para tirahin yung mga tankers dyan, no? Tsaka of course yung oil naman ng Iran, matagal na naka-embargo yan eh. Pumapasok na lang yan sa black market eh. Madami pang actually supply ng oil, speculative lang. Dagdag niya na maaari pa rin ito mapigilan kung pipili ng Iran na makipagnegosyasyon sa Israel para hindi na mas lumala ang sitwasyon. So ayan, mga knee-jerk reaction yan ng mga speculators every time na nagkakaroon ng gulo sa Middle East. I hope na let's cross our fingers na hindi na mag-escalate yung gulo sa Middle East. Matatanda noong nakarang linggo, nag-abiso ang Department of Energy o DOE sa nakambang halos 5 pisong taas presyo sa singil ng gasolina, diesel at kerosene. Sa panayam naman sa DZRH, the Assistant Director Rodela Romero ng DOE, nagpapatuloy ang kanilang monitoring at sinisiguro na may sapat na supply ng langis ang bansa. Dagdag dito na speculation pa rin na magiging taas presyo, lalo wala pang supply disruption sa merkado. Yung impact nito, talagang ang pagyayari po yung speculation pa lang. Wala pang supply disruption talaga na nangyayari sa international oil market. Gayon pa man, nakahanda po tayo na siguraduhin natin na itong mga oil companies natin may talagang impact ng petroleum products. Nakahanda rin sila na makipagpulong sa mga kumpanya at pakiusapan na gawing standard ng pagpapatupad o idahan-dahan ng pagtaas ng presyo para hindi agad masakit sa bulsa ng mga motorista. Paniniyak naman ni Romero na mananatiling sapat ang supply ng langis sa bansa. Nag-inspect na sa depot sa Manila nun po. Ang nakita po nila, yung gasoline po, meron po tayong 28 days supply. Ang diesel po around 26. Ang kerosene po 102. Na beyond dun sa nire-require po natin talaga sa mga oil company. Tapos sa mga oil companies naman po, sabi ko nga po sa international oil market, wala pa naman pong supply disruption. Walang pangyayari na talagang na hindi nakarating yung mga in-order nilang supply. Samantala, inanunsyo naman kahapon ng Department of Transportation o DOTR na nag-aanda na ito ng guidelines sa pagpapatupad ng fuel subsidy sa mga maapektuhan ng taas presyo na pinaglaanan ng higit 2 bilyong piso. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.